Hello everyone, another day, another story, another documentary with my children. So happy Sunday. Tapos na namin mag-church, nag-rest, and now is going for a grocery. So kuha lang kami ng kaperahan sa studio kasi nakalimutan. Wala pala kaming salapi. Pero kailangan bumili ng mga stocks kasi para makatipid-tipid ng konti, hindi magastos. Actually, wala ako masyadong topic ngayon. So, come what may na lang muna tayo. Hindi ako nakapag-prepare ng topic since I had a very tiresome day yesterday once more. So, sobrang napagod ang aking katawang lupa, ang aking utak, sa daming ginagawa at daming iniisip. So, wala akong na-prepare. But, my day started great. Kapag-church kami ng mga bata. And, somehow, kahit pagod, gusto ko lumabas. To freshen up my brains. Yan. Diba kasi pagka nakakalabas alam mo yun, kahit papaano, kung nakakalabas ka, nakakalangap ka ng minsan masangsang na amoy, minsan sariwang hangin. It will make you feel good. Parang ma-realize mo na malaki palang mundo, marami palang pwedeng gawin. Ayan, okay. So good news, doon na lang tayo sa good news siguro. Mas pangit naman kung bad news yung pag-uusapan natin. Good news, what makes me happy today? I think 14 days na lang magbe-birthday na ako. Can you count it? See how many days will be before my birthday? I said May 11. Oh, so what day is it today? 27. Oh, so maybe 14 days. 14 days na lang pa po. Maybe 14 days before my birthday. And I really need to make a daily documentary about my 40s. So, yun na. Naisip ko na kung ano yung pag-uusapan natin. Sige. The menopausal. Kahapon kasi, kausap ko yung isang kaibigan ko, who is 46 years old, 47 years old. So, I asked her about yung mga physical changes, feelings, mental something ng premenopausal, no? Kasi aminan tayo, though most malalo ng mga kalalakihan, madalas pa sila pa yung nambubuli sa mga babaeng on the stage of menopausal. Yung menopausal na yan, hindi yan ibig sabihin is patapos na yung era mo. Kasama lang talaga yan sa cycle naming mga kababaihan. But you know, it's somehow a challenging stage kasi may mga changes sa katawan naming mga babae, sa mood naming mga babae. Okay? So, sa akin kasi lately, not lately, actually it started last year pa to nag-start yung kahit naka-aircon, ang init, pinapawisan ka. So I have that already. I am in that stage. So yun, parang ganun, paano yung katawan, mainit. Then yung mainit ng ulo, lagi yon, kahit hindi naman ako nag-premenopausal, mainit din talaga ang ulo ko, lalo pagka maraming bayarin. Sino bang hindi, 'di ba? Sana all Disney princess tatanggap lang ng salapi, tapos wala lang responsibility, no? Yan, hindi. So, ang pinaka na-experience ko kasi yung mga ilang months na to na feel ko is umiinit yung paa ko. Parang mainit siya. Meron something na mainit. So, kasama pala siya sa mga symptoms of premenopausal. Okay? So, hindi pa naman siguro ako magme-menopause kasi
40 pa lang naman ako. Siguro mga after 6 years, 5 years, 6 years, ganyan. Baka lang, hindi ko alam kasi yung mother ko nakapag-anak pa ng mga, I think 45 pa si mama nung nag-anak siya ng bunso namin. Nag-anak pa siya. So, pwede pa naman. Pero, wag na lang. So, yun yung isa sa mga naisip kong pag-usapan natin na yung topic about premenopausal. Darating talaga yun. And at this age, no, at my age, ang dami ng mga bagay-bagay sa buhay na ayaw ayaw ko nang pag-aksayaan pa ng oras. No? Dati I am so mabusisi sa mga detalye. Laging inaalam yung mga bagay-bagay, pero as I age, parang abala kayo dyan, parang ganun na siya kasi nakakapagod. Sa daming bagay na nakakapagod, parang mas gusto mo lang piliing magpahinga, maging masaya, piliin yung mga taong pipiliin ka. At ako pala yun, I always heard it from my when I was younger, so much younger than today pa din tayo. No? I have friends kasi, most of my friends are older than me. So, most of them are older than me, yung mga 10 years older, 20 years older, 30 years older. So, I often heard advices from them. So, pero syempre, bata-bata tayo, matigas ulo, may sariling gusto sa buhay. So, minsan, hindi ko naman masyadong pinapakinggan yung mga sinasabi nila. Pero, naaalala ko. And in times, ngayon, na nakakapag-recall ako na, ito pala sinasabi niya dati. Kaibigan ko, ganyan. So, yun nga, one of my friend told me before, lagi narinig sa kanya na pagka nagkakaedad ka na ganyan, you learn how to choose your battle, no? Matutunan mo, huwag nag-aksayahan ng oras yung mga walang kwentang mga bagay, walang kwentang mga tao sa buhay mo, yung mga ganoon. Parang, kung ayaw nyo, edi wag. Ayaw nyo, edi wag din. Parang ganoon. Then, you choose to value your time kasi alam mo na yung time mo is hindi pala unlimited. Kasi, kapag bata-bata ka pa, when you're in your 20s, feeling mo, the world is, parang all the time, the world is sa'yo. Pero, as we grow older, as we age, mararamdaman mo talaga na, okay, so, someday, somehow, someday, yun, yung mga araw mo sa buhay is pakonti ng pakonti. And yung mga friends ko, yung parents nila are kumaga na din, say goodbye to the world na yung iba pa say goodbye na. So I've learned to value life more and time more, to invest and focus on mga taong mahal natin, no? And enjoy my time with my kids kasi iniisip ko, malay natin, hindi natin alam diba? Aside sa lalaki sila at magkakaroon ng sariling buhay, paano kung diba? May mga paano kung meron akong mga ganon, what ifs, there are what ifs in life. Okay, so yun lang naman sa aking premenopausal stages. Aside sa nahihirapan na ako mag-lose weight, and I embraced it na lang na ganun talaga kain ka ng kain. And minsan may mga taong pinipressure ako na sayang yung mukha mo, tapos yung katawan mo is ganyan. Parang sa akin naman is, I already had my days. Hindi naman ako isinilang na ganito na, no. I had my days. I was way back then sexy and yummy, Tourette. Ngayon yummy na lang, yummylicious. It's because nagbago yung focus so maybe if I'll try to focus on myself again, paunti-unti, huwag nyo lang akong biglain kasi
nasasaktan ako sa biglaan. Char. Yun, wag lang biglain kasi ang dami ko talagang ginagawa every day. Hindi ko nga alam kung paano ko siyang alam mo yan. But kaya naman I can manage. Siguro kasi ayaw ko din na may babakanting oras. Ngayon nag-load na naman ako ng additional na trabaho. Yan, nag-load na naman ako ng additional na trabaho kasi hanggat kaya ng katawan, hanggat kaya ng utak, tsaka kailangan natin ng pera alipin tayo ng salapi kasi hanggat nag-aaral yung mga bata, maliliit pa yung mga bata, kailangan ganun talaga. And also to save for myself, kahalimbawang tumanda na ako, kailangan meron din akong sariling pera kasi mahirap ka, matanda ka na tapos wala kang pera. Pag nagkakasakit ka, hindi naman natin ma-assure na 100% yung mga anak natin is kaya tayong tulungan on those days na tumanda na tayo, nagkasakit tayo. Hindi natin ma-assure, walang guarantee na gano'n kasi hindi naman nila obligasyon na it's acts of love kung gagawin nila, and grateful tayo dyan. Pero ang Filipino culture noon is gano'n, but it's changing right now. Nagbabago na siya. Yung mga bata, yung mga anak natin, nagkakaroon na din sila ng ganun, sarili ng desisyon, sarili ng choices in life. And as an adult, as ako is alam ko naman na yun, na living in Japan for many years, naintindihan ko din yan na individually kailangan talaga meron kang savings for your old age, diba? Para hindi ka tumandang kawawa, hindi ka tumandang parang nang mamalimos sa mga anak mo ng sustento, ng tulong, diba? Kasi pag nagkakaedad tayo, kailangan natin ng panggamot, diba? Mga vitamins or maintenance. Buti nga ako kahit 40, wala pa akong maintenance. Thank you Lord for that, no? Hindi man ganun ka-healthy ang ating lifestyle, but kahit pa paano wala tayong mga sakit-sakit na kailangan ng maintenance. So that's God's blessings. So, pero alam ko darating tayo doon. Years from now, mararamdaman na natin yung mga sakit-sakit na kailangan ng maintenance. Kaya I am also preparing myself for that. So, ngayon, syempre, may elementary pa ako, maliit pa. Though, okay naman yung income ng daddy niya, okay naman yung pero hindi kasi araw-araw okay. Life is like that. May araw na okay ang takbo ng buhay, may araw na hindi okay ang takbo ng buhay. So, kapag kayo mga araw na okay ang takbo ng buhay, save, invest, ganun. Paikutin mo yung pera. Huwag yung ikaw yung pinapaikot niya. So, pagka ganun, yan na nga. Liliko lang tayo. Para kapag rainy days, or mga days na walang masyadong income, walang masyadong pera, is meron kang madudukot. Yun yung pinakamahalaga doon. Teka lang ha. Okay. Yun yung pinakamahalaga doon. 4,000. So, ayun na nga. Kabalo ka mo listahan na? Dili ay nalaisa ako lang chat siyan. So, yun, if you are earning good right now, or kahit hindi naman ganun ka good, save something for yourself. Baby, where are you going? Close the door. You're not going down. I'm just asking Bongo to get money. Sige na. Oh, lock it. So, ganon, save something talaga for rainy days. Ako, personally, nung bumagsak ang business ko sa, hindi naman siya bumagsak eh. Ako yung bumagsak, kaya yung business ko nawala ng ganang tumakbo. Yung nag-lay low, yung yung network ko, nakasurvive kami ng medyo matagal. It's because nakapag-save ako. Meron kahit papaano mga savings, meron kahit papaano naipundar. Okay? So, even
nung nagka-pandemic, kahit papaano, kahit medyo very challenging talaga, pero nakaka-survive kasi may naipupundar. And isa sa mga best na naipundar ko na nagamit ko during those hard days or challenging days is yung mga lupa, no? Yung mga lupaing nabili. So, kasi since nag-a-appreciate yung value niya, nabibenta namin siya ng medyo mas mahal. So, yun yung nagagamit namin to ikot ulit. So, kung ikaw, bigyan ka ng chance ni Lord na kumita ng malaki, wag puro luho. Yun talaga, wag talaga puro luho. Save something for yourself. Save something for the future. Invest. Even yung mga anak ko, yun yung sinasabi ko. Bahala sila kung sundin nila o hindi agad. But, kung kayang sundin, why not? Kasi, wala namang harm eh. It's for you. It's for your own good. Katulad na lang nung nabili ko na property 22 years ago. 'Di ba? Hindi naman yun binili kasi gusto ko eh. Binili ko lang kasi may pera ako, tapos nung time na yun, wala naman ako alam paggagamitan ko ng pera ko. Pag nilagay ko sa bangko, mauubos lang din kasi alam ko kukunin. Pag may emergency, madudukot. So, since bata-bata pa ako nung time na yun. So, I never regretted buying mga konting mga lupa-lupa ngayon na ganun. So, kung meron nga lang same price noon, tapos bibili ako. Kaya lang, syempre, mahal na din ang mga properties ngayon. But anyways, that's the point of my story for today. Yun lang. As I grow older, become wiser. Tapos, ano pa ba? Yun sa akin nga, yung sa aking actually, ang dami. Alam mo, medyo nalilito din ako sa buhay, pero kahit nalilito ako, okay lang. Kasi, andyan naman ang baby ko. Oh. Hi, Day. Say hi. Hi, what day is it today? Today is Sunday, April 27. Yeah. Yeah. And what we're gonna say? You told me you're gonna tell me you love me every day. I love you. Okay. Kiss me. You always play your tab ba? Stop na yan ha. Say goodbye to them. Bye. Bye. Bye to yourself. You will watch this next year ha. Next year you will grow bigger. You will fit in that chair. Which chair? There. You won't fit. So you'll be bigger. Okay? Wait, next year how old are you gonna be? 41. No. What? This year you're gonna Turn 41. Okay. 42 na ako next year. Okay, guys. That's it for today's video. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Bye.